Assalamualaikum po sa inyong lahat. O sa wikang Tagalog po, ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Sa Android smartphone naman po tayo magre-repair para may konting pagbabago naman pong mapapanood ang ating mga taga-subaybay. Presenting Infinix Note 40 Pro No display after falling into the water. Bueno, di na po tayo magi-intro pa dahil water damage po itong ginagawa natin. As soon as possible, ay hanggat maaari po ay matanggal po natin ang battery, malinisan ang buong unit at mapatuyo po ito ng mabuti. Hindi po totoo yung sikat na traditional story na ang mga cellphone na nalubog o nalaglag sa tubig ay ibababad dapat sa bigas. 10% pong ubra ito at 90% na mas lalo lang pong masisira ang cellphone. Doon po sa 10% ay 2% lang po na mag-back to normal ang unit na parang walang nangyari at 8% ang in the near future ay mas marami pong maglalabasan na problema sa ating cellphone. Tulad po dito sa ginagawa kong Infinix Note 40 Pro na nang dahil sa pagkalublob sa tubig ay nasunog ang FPC connector sa motherboard at sa LCD flex. Hindi naman daw po ito binabad sa bigas pero 2 araw muna ang nakalipas bago dinala sa repair shop at ang nagpa-worst sa problema ay chinarge pa daw yata ng kanyang anak ang unit thinking na baka na-lowbat kaya nawalan ng display. At dito po'y napadisplay ko po ang unit right after ko pong malinisan at ma-jumper ang mga FPC connector. Ngunit may isa pang problema, ang telepono, hindi na gumagana ang touchscreen nito. At nang aking silipin sa microscope, ay nangatanggal na po pala ang mga resistor na nagsisilbing tulay ng FPC connector papunta sa main processor. Ito po ang dahilan. Kaya karamihan po sa mga Android smartphone ngayon ay CPU reball agad ang solution kapag biglang hindi nag-touch ang screen. Dahil ang circuit line po ng touchscreen ay diretso CPU na agad, wala ng driver or touch IC. Ang mga latest Android ngayon, kaya ang resulta po ay sirain ang mga CPU chip dahil sa lakas pong uminit ng mga CPU. May 3 resistor lookalike po ang natanggal sa tabi ng FPC connector and based on schematic diagram, ay parte po ng touchscreen circuit ang mga resistor looks kaya kung wala po sila ay hindi po talaga magpa-function ang touchscreen. Pwede po natin itong i-jumper kung wala po tayong pamalit. And since wala po akong mahanap na same component, ay yun na nga po ang ginawa ko. Ginumper ko na lang po using good wick wire ang mga linyang walang ferrite bead components. Ang trick ko po sa pagja-jumper ng mga small components ay nilalagyan ko muna ng low melting solder balls ang mga pads ng pagjajamperan ko. Gumagamit naman po ako ng reballing stencil para gumawa ng solder balls na sasakto sa pads na paglalagyan ko. Kaya good wick wire po ang ginagamit kong wire ay dahil perfect na perfect po ang size niya sa mga small components. At the same time ay mas mabilis itong kumapit sa solder balls dahil sa karakteristik nitong magaling sumipsip ng solder lead. Kaya mas mabilis ang exposure ng motherboard sa init ng hot air blower. At ang kapalit ay lumiliit ang possibility na masira ang motherboard or ibang component ng dahil sa overheating. Ang disadvantage lang po ng ganitong trick ay masyadong matrabaho. But we shouldn't focus on how difficult the work is. As long as it guarantees the safety of the phones we repair, goods na po tayo doon. Ang isa po na nagbigay ng problema sa akin dito sa ginagawa natin ay bukod sa nangatanggal ang mga ferrite beads, ay nasunog at naputol din ang mga linya. Kaya kinailangan ko pang hanapin ang mga linya. At ang nagpa-worry po sa akin ay ang realidad na diretso sa CPU ang mga linya ng touchscreen. Kaya if ever po na hindi ako makahanap ng line dito sa tabi ng FPC connector, ay mapipilitan po tayong bunutin ang CPU chip para doon po tayo maglagay ng jumper. And that kind of work is so stressful to do. Pansinin po ninyo dito na parang sobrang dali lang kumapit nung jumper wire sa mga lead. And that's all because of our trick na pinaliwanag ko po kanina. With the combination of proper knowledge and equipments, ay dumadali ang mahirap na trabaho. Kaya ang advice ko po sa mga gustong pumasok sa repair industry ay mag-invest po kayo ng tools at knowledge. Dahil habang pa-advance ang technology ng mga cellphone, ay pahirap naman po ang pagre-repair sa mga ito. Kaya kung hindi po tayo mag-i-invest ng knowledge and tools, ay baka mapag-iwanan na po tayo sa bilis ng progreso ng teknolohiya. Sa tagal ko na pong gumagalaw sa industriyang ito, ay may mga nakita na po akong nag-iba na ng landas ng hanap buhay dahil sa hindi na makasabay
sa mga pagbabagong nangyayari sa ating teknolohiya. And the main reason po kaya hindi na makasabay ay dahil sa hindi pag-i-invest ng knowledge and tools. Cause our profession is a non-stop learning and non-stop upgrading of tools. And back to our main topic po pala, ay after ko pong ma-jumper ang mga dapat i-jumper sa unit, ay still no response pa rin po ang touchscreen. So it means ay may problema pa rin po tayong dapat isolve. Abangan po ninyo ang part 2 ng pagre-repair ko sa Infinix Note 40 Pro na ito. At doon ko na rin po kayo isa-shoutout mga boss ko.